Tao po, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Nakakatakot sa labas. Si Aling Maria, kinagat daw kagabi. Parang kinuhanan ng dugo. Oo nga sabi nila, mas maraming aswang ang lumalapit dito sa bagong baryo nitong mga huling buwan. Baka dumami pa sila lalo na't may mga bagong dating. Mula sa malayong bayan ng Maynila, lumipat si Marco at ang kanyang asawa, si Mila, sa isang baryo na hindi nila alam na puno ng mga lihim at alamat. Pagod na sila sa ingay ng lungsod, sa trapiko at sa polusyon. Kaya't nang may mag-alok sa kanila ng murang lupa sa probinsya, hindi na sila nagdalawang isip pa. Ang bagong baryo ay tila isang paraisong malayo sa modernong mundo. Napapalibutan ito ng matataas na puno at malawak na bukirin. At ang hangin ay sariwa at malamig. Hindi gaya ng Maynila. Halos walang ingay dito. At dahil nga bagong lipat, excited si Marco at Mila na magsimula ng bagong buhay. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga mababait na kapitbahay. May handa pa nga ang mga tao sa kanilang pagdating. Tila ba'y sabik ang mga ito na magkaroon ng bagong mga mukha sa baryo. Masaya ang mga unang araw. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ng mga taga-baryo, may nararamdaman si Mila na tila kakaiba. Pagdating sa bago nilang bahay, agad silang nag-ayos ng mga gamit. Ang bahay ay gawa sa kahoy. Tila itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Ngunit matibay pa rin ang estruktura nito. Malawak ang lupa, kaya't may sapat silang espasyo para sa mga tanim at malalaking puno sa paligid. Parang panaginip to, Marco. Ang tahimik. Ang ganda ng paligid. Talagang magugustuhan natin dito, Han. Wala nang ingay ng jeep. Wala nang traffic. Pwede na tayong mamuhay ng payapa. Ngunit pagdating ng gabi, nagsimulang maramdaman ni Mila ang kakaiba sa bagong baryo. Habang tahimik silang nag-aayos sa sala, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Hindi naman ganoon kalakas ang hangin, kaya nagtaka siya kung ano ang sanhi ng ingay. Lumapit siya sa bintana at sinilip ang labas, pero wala siyang nakita kundi ang madilim na kabundukan at mga punong umiindayog sa hangin. May nakita ka bang kakaiba? Tanong ni Marco nang mapansin siyang nakatayo sa bintana. Wala. Baka hangin lang yun. Sagot ni Mila, ngunit may kaba siyang nararamdaman. Tila may kung anong nagmamasid sa kanila mula sa labas. Ipinagkibit balikat na lang niya at ipinilit na kalimutan ang nararamdaman. Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa bagong baryo, lalong lumalakas ang kutob ni Mila na may kakaiba sa lugar. Araw-araw may dumarating na mga matatandang kapitbahay, nagbibigay ng mga pasalubong, gaya ng mga prutas at gulay, mula sa kanilang mga tanim. Mabait ang mga tao, ngunit parang may hindi sila sinasabi. Parang may tinatago ang baryo na hindi malinaw sa mga bagong dating. Isang araw, habang bumibili ng mga rekado sa tindahan, narinig ni Mila ang usapan ng dalawang matanda. Si Aling Maria, kinagat daw kagabi. Parang kinuhanan ng dugo. Oo nga sabi nila,
Mas maraming aswang ang lumalapit dito sa bagong baryo nitong mga huling buwan. Baka dumami pa sila lalo na't may mga bagong dating. Sagot naman ng isa pang matanda. Napakapit si Mila sa kanyang mga pinamili at napaisip. Aswang? Isa lamang itong kwento ng mga matatanda. Isang alamat at ikinukwento sa mga bata para matakot. Pero bakit tila seryoso ang mga tao rito? Bumalik siya sa kanilang bahay, ngunit hindi maalis sa isip niya ang mga narinig. Nang bumalik si Marco galing sa bayan, ikinuwento niya ito. Aswang? Anong pinagsasabi nila? Han, baka nagpapatawa lang yung mga matatanda. Hindi ko alam, pero ibang pakiramdam ko rito. Parang may mga mata sa dilim. Hayaan mo na. Baka napapagod ka lang sa pag-aayos natin dito sa bahay. Bukas, mag-relax tayo. Pupunta tayo sa bayan. Tignan natin yung mga magagandang tanawin. Dumating ang 3 linggo at lalong tumindi ang kakaibang mga pangyayari. Nagsimulang magising si Mila sa hating gabi dahil sa mga kakaibang ingay mula sa labas. Mga kaliskos sa bubong, parang may mabibigat na paa na naglalakad. Minsan, naririnig niya ang tila may hinang ungol ng mga hayop. Ngunit kakaiba, parang hindi mga normal na hayop. Isang gabi, habang natutulog si Marco, narinig ni Mila ang tila pagkaluskos ng mga kuko sa bubungan nila. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa bintana. Sa labas, nakita niyang tila may mga anino sa gilid ng mga puno. Mga malalaking figura na tila naglalakad sa kadiliman. Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin sa loob ng kanilang kwarto at parang may bumulong sa kanyang tenga. Layas, bago ka kunin. Marco, may naririnig ako. May tao sa labas, parang may gustong pumasok. Napabangon si Marco. Sumilip sa bintana, pero wala siyang nakita. Han, wala naman tao. Baka nananaginip ka lang. Hindi, Marco. Tiyak ako. May narinig ako. Pilit siyang binabalot ng malamig na takot na tila hindi niya matanggal. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawa, nagising si Marco sa bigat ng pakiramdam. Tila may kung anong pwersa ang humihila sa kanya pababa sa kama. Bumigat ang hangin at pakiramdam niya'y hindi siya makagalaw. Ang kanyang dibdib ay tila sinasakal ng hindi nakikitang pwersa. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino. Isang mataas at payat na figura na nakatayo sa paanan ng kanilang kama. Hindi ito tao. Mahahaba ang mga kuko nito. Ang matay pula at ang katawan ay tila nababalutan ng makapal na balahibo. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ni Marco ang matinding takot. Mila! Mila! Mahinang tawag ni Marco sa kanyang asawa. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi ito magising. Unti-unting gumagalaw ang nilalang. Nakita ni Marco kung paanong dahan-dahan nitong inilabas ang mahaba at matutulis nitong mga kuko, papunta sa kanyang leeg. Pakiramdam niya'y hinihigop ang kanyang kaluluwa habang unti-unting lumalapit ang halimaw. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang nilalang, biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Isang matandang babae ang pumasok. May hawak na parang baging na puno. Agad niyang ipinagaspas ang baging sa halimaw at bigla itong naglaho na parang usok. Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nakangiti ay mabuti rito. Sabi ng matanda bago tumalikod at iniwan silang nagtataka at takot na takot. Inabukasan, hindi mapakali si Marco at Mila. Bumalik ang matanda na nagligtas sa kanila at ipinakilala ang sarili bilang si Aling Pilar, isang albularyo na tagapangalaga ng baryo. Inimbitahan niya ang mag-asawa sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan.
Matagal nang may sumpa ang bagong baryo. Paliwanag ni Aling Pilar. Ang mga aswang ay dito naninirahan. Nagtatago sa likod ng mga ngiti ng mga tao. Kapag may bagong salta, nagsisimula silang magmanman. Kapag natipuhan ka, hindi ka nila lulubayan hanggang makuha nila ang gusto nila. Kinilabutan si Mila. Bakit hindi niyo kami sinabihan noon pa? Hindi namin pwedeng sabihin sa mga bagong dating. Mas lalo silang magiging agresibo kung malaman ninyong nandito sila. Pero ngayon, alam na nila kung nasaan kayo. Ramdam na nila ang takot ninyo. Kaya kailangan nating mag-ingat. May paraan pa ba para makaalis kami dito? Hindi na namin kayang manatili pa. Lalo na't alam namin na may mga aswang sa paligid. Tumango si Aling Pilar, ngunit may halong pangamba ang kanyang mukha. May paraan, pero delikado. Kapag natipuhan na kayo ng mga aswang, mahirap nang makaalis. Kakailanganin natin ng ritual, pero kailangan ninyo itong tapusin ng walang palya. Isang pagkakamali lang at mas titindi ang galit nila. Napuno ng kaba sina Marco at Mila, ngunit wala silang pagpipilian. Tumango sila at nagpasya na sundin ang payo ng albularyo. Hindi na nila kayang manatili pa sa bagong baryo at wala silang ibang pag-asa kundi ang ritual na inaalok ni Aling Pilar.